Grabe, nagsalita na ang ICC spokesperson. More charges may be filed versus Rodi. Former President Duterte, madadagdagan daw ang kaso sa ICC, murder, torture at rape. Nakakagulat ito. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kwento kasi si Matubato, may party daw doon na mga teenager yan ni RAPE. Tapos mukhang hindi lang doon sa 43 na sigurado na, no? Sabi nga, parang ini-invite pa yung iba. Kaya maaari pang madagdagan. This doesn't mean that these are the only incidents that may be included in the charge. These were a sample of incidents that are related, that were for the purpose of issuing an arrest warrant, sufficient from the point of view of the judges. Of the final charges against Mr. Duterte, and in fact, it's theoretically possible that the charge can also include other charges such as, for example, torture, arbitrary detention, or even rape. Matadagdagan pa nga siya, mga ka-clear. Murder, torture, rape, pero hindi pa yan ang pinakamalupit. Akala mo tapos na ang lahat. Akala mo lumipas na ang ingay. Akala mo ang dating Pangulong Duterte ay malaya na sa anino ng kanyang sariling kampanya kontra droga. Pero may gumigising ulit sa matagal ng tinunugan ng bayan, ang ICC, at hindi lang basta gising, isa itong lindol. Noong Marso 11, 2025, hinuli ang dating Pangulo at alam natin ang nangyaring mga kaibigan. At ang pinakabasehan, ang kanyang war on drugs campaign na sinasabing crimes against humanity. Ngunit nakakagulat ito dahil ayon sa vlog ng Undersecretary na si Atty. Claire Castro, binabanggit niya na maaring madagdagan ng murder, torture at rape ang kaso ng dating Pangulo. Pero teka, hindi pa ito ang buong kwento. Ang 43 kaso ng murder, 10 lang daw yan. Ayon sa ICC spokesperson na si Fadi El Abdallah, ang mga kasong ito ay hindi ang kabuuan ng inakusahang extrajudicial killings. 10 incidents lamang ito, hindi ibig sabihin ito lang ang sakop. The prosecutor may add more, ani pa ni El Abdallah sa isang interview sa ABS-CBN. Therefore, mas marami pang kaso ang pwedeng isampa habang umuusad ang proseso. Sa darating na Setyembre 23, 2025, isasagawa ang confirmation of charges hearing. Doon magpapasya ang hukom kung itutuloy ba sa paglilitis ang kaso. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Pero hindi lang ICC ang kumikilos. Sa vlog na Batas with Atty. Claire Castro, nilinaw ni Undersecretary Claire Castro na ang pag-usad ng pangunang hearing ay patunay na nabibigyan si Duterte ng patas na proseso. Pero patas na proseso ay hindi ibig sabihin ligtas na si Duterte. Habang kumikilos ang depensa sa pangunguna ni British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman, mas dumarami rin ang panig na gusto mapanagot. Hindi lang siya, kundi lahat ng nasa likod ng madugong drug war. Sabi ng ICC, 3 elemento lang ang kailangan para sa kasong crimes against humanity. Una, may pinaslang. Pangalawa, na malawak na sistematikong pag-atake sa sibilyan. At pangatlo, alam ng salarin na bahagi siya ng planong iyon. Therefore, hindi mo kailangan ng 30,000 na bangkay para umusad ang kaso. 43 na dokumentadong kaso pa lang, sapat na raw para sa arrest warrant. Paano pa kaya kung idagdag pa ang iba? Ang International Coalition for Human Rights in the Philippines ay hindi tumitigil. Tinutuligsan nila ang planong paghingi na pansamantalang kalayaan ni Duterte at nananawagan sa publiko na harangin ito. Justice can only be served if Duterte is held accountable.
ayon sa kanilang pahayag, but the stakes are higher now. At ayon din sa Coalition of Human Rights, hindi lang si Duterte ang dapat panagutin, kundi pati na rin ang mga dating PNP chiefs, cabinet members at iba pang sangkot. Sa gitna ng laban sa korte, may isa pang giyera. Ito ang propaganda. Ayon sa forensic group na The Nerve, maraming pro-Duterte Facebook pages ang gumastos ng 1,000 to 1,499 pesos para sa ads na may political spin. Mababa man sa dolyar, malakas ang epekto sa isip ng bayan. ICHRP warns this is an attempt to re-victimize the survivors, derail justice, and play the victim card. Pero paano kung ikaw ang isa sa mga pamilya ng biktima? Paano kung ang nawala mong mahal sa buhay ay isa lang pala sa libong-libong sampul pa lang ng isang malawak na patayan? Kaya naman ang hustisya ay mananaig. Kaya nga ba biglang tahimik ang iba? Dahil alam nilang hindi pa ito ang katapusan. Therefore, sa Setyembre, hindi lang si Duterte ang lilitisin, kundi ang katotohanan. Sino ang magsasalita para sa mga wala na? Sino ang lalaban para sa hustisya? Isang paalala sa lahat, the story isn't over. The pages are still turning and history is watching. Kaibigan, ngayon, ikaw, makikiayon ka ba o lalaban? Have mercy, O God. Roma 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaibigan, sa harap ng karahasan, katiwalian at pagpatay ng kapwa, madali magpuno ng galit ang ating puso. Nakikita natin ang sakit ng mga pamilya, ang luha ng mga naulila, at ang pagdaing ng katarungan. Pero bilang mga Kristiyano, kaibigan, tinatawag tayo hindi lamang upang hanapin ang hustisya, kundi upang manalig sa mas mataas na hustisya ng ating Panginoon Diyos. Ang hustisya may kaakibat na awa at pag-asang may buhay na walang hanggan sa ating Panginoon Kristo. Oo, ang kasalanan ay may kabayaran at ito'y kamatayan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may liwanag, ang ating Panginoon. Siya ang tugon. Siya ang daan tungo sa kapatawaran kahit gaano kabigat ang kasalanan. Siya ang kaloob ng ating Panginoon Diyos para sa lahat, makasalanan man o naging biktima ng kasalanan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon Diyos na ang aming Panginoon Jesus, na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tinuturo niyo po sa amin na ang katarungan at kapatawaran ay hindi magkasalungat, kundi magkasabay sa iyong puso. Sa mga panahong kami galit, tulungan niyo po kami magpatawad. Sa mga panahong kami po'y uhaw sa hustisya, ipaalala mo po sa amin na may paghukom na darating at ikaw ang dakilang hukom. Gabay niyo po ang mga biktima, ang kanilang pamilya at ang buong bayan. At sa mga nagkasala, hipuin niyo po ang kanilang puso upang matanggap ka o aming Panginoon Diyos bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil sa iyo, may bagong buhay, may pag-asa, may kapatawaran sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Pinupuri po namin at pinapasalamatan ng aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at sa inyo pong pagmamahal sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan. At salamat sa pagtinig ng aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at iligtas niyo po kami sa inyo pong muling paparito. Salamat po Panginoon Diyos, at ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.